Gusto ko malaman bro, paano ka nagsimula? Paano ka napasok sa ganitong industry? Yes, nag-start yan nung pandemic eh. Nung pandemic, isa ka sa napapanood ko. Yeah. No? So, na-inspire ako na parang kung nagawa niya, posible ko rin magawa. Pwede rin ako mag-transition from selling products to selling currencies, forex, di ba? Yes, Parang gano'n, or tama. trading. Naging kaibigan tayo, syempre napapanood ko yung mga vlogs mo, nakita ko na ano ka na rin, talagang lumipad na rin. Kaya nga lipad ka ng lipad eh. Yes. Samantalang dati 5,000 guys, hindi niya kayang bayaran. Oo. Pero ngayon lumilipad. Tanong, paano mo naabot? Siguro lahat ng mga maling gawain ng mga traders, nagawa natin. Hanggang sa, alam mo yun, na nakuha ko paunti-unti yung tamang timpla. Kumbaga parang sa pagtitimpla ng kape, yung lasa, nakuha mo. Can you share and tell us more about your strategy? Actually, kung strategy pag-uusapan, napakaraming strategy eh. So, mayroon ako tinatawag na BRATE framework. B-R-A-T-E. Okay. So, every time na mag-trade ako, kailangan ma-check ko yung 5 letra na yon para masabi kong maganda yung chance ng magiging trade ko. What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Marvin Favis here and nandito na naman tayo sa ating podcast kung saan nag-i-invite tayo ng mga negosyante, mga trader, mga content creator na pwedeng makapulutan ng aral. And now, I'm very thankful dahil andito ngayon si Brother Nico Mendoza. Brother, thank you. Ayos, maraming salamat, Marvin ha. Thank you, brother. Pati muna ako. Sige, mati ka muna guys. Bago siya bumate, bibigyan ko lang kayo ng idea na si Nico ay isang negosyante. Isa rin siyang trader, content creator, YouTuber. So, madami tayong matututunan sa kanya. Kaya, brother, ikaw ang bumati ka muna sa ating audience. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And sobrang grateful ako na finally nakaupo na ako dito sa iyong podcast studio. Siguro mga ilang daan ko rin pinanood ng mga podcast videos bago ako makapunta rito. Yes. Oh, diba? Well, ano naman talaga to bro, itong podcast na to is para sa kanila talaga. Yes. More on tayo sharing value, adding value sa paano ba natin nagagawa yung success when it comes sa financial, sa buhay, at kung ano-ano pa. Kumbaga relax ka lang, yung upuan na yan, enjoyin mo lang, diba? Ang sarap umupo. Guys, nabanggit niya, lifestyle trader. Si Nico, madalas ko siyang nakakasalubong sa airport na nagta-travel. Minsan pupunta ako ng Dubai, siya pupunta ng kung saan-saan din. And ang sarap ng buhay pag nakita niyo yung page niya. And gusto ko sanang malaman, brother, before tayong magpunta dun sa strategy mo. I know meron kang trading strategy na gusto mong i-share now. Yes. Gusto ko malaman, bro, paano ka nagsimula? Paano ka napasok sa ganitong industry? Yes, nag-start yan nung pandemic eh. Marami namang mga kaibigan natin nag-start sa pandemic. Pero before that, nag-network ako. Network meaning? Networking. Nag-network. Mga cosmetics, skincare products. Okay. So, 10 years din ako doon. Alright. And nung pandemic, isa ka sa napapanood ko. Tapos napanood ko nga sa'yo na isa ka ring nag-network dati. Yeah. No? So, na-inspire ako na parang kung nagawa niya, posible ko rin magawa. Pwede rin ako mag-transition from selling products to selling currencies, forex, di ba? Yes, Parang gano'n, or tama. trading. Tsaka crypto nga, no? Yun, no? So, isa ka sa naging inspirasyon ko nung nagsimula ako. In fact, Salamat. nakwento ko nga sa'yo nun, bro, nag-email ako. Inanap ko yung contact mo sa YouTube. Hanggang sa nakarating ako sa email mo, email kita, paano ba, may program ka ba? Nung time na yun, 5,000 yung offer mo dati. Oo. Hindi ako nag-go kasi namamahalan ako. Grabe, imagine mo, namamahalan ako sa 5,000 yung time na yun. Oo. Samantala ngayon, baryan-baryan na sa'yo. Hanggang sa dumating yung time, nakita ko talaga yung progress mo. Ako naman, self-learning sa YouTube. Okay. So, fast forward to today, nakakatuwa kasi dating pinapod natin sa YouTube, naging kakilala, naging kaibigan, nakakasabay sa airport. Di ba? So, nakakatuwa din. Kumbaga parang kalahin mong darating tayo sa ganon. Yes. And grateful din ako, guys. Grateful ako sa inyo na sumubaybay ng mga oras na nagsisimula pa lang ako. Yeah. And thank you sa'yo, nanonood ngayon hanggang ngayon, nandyan ka pa rin, kagaya ni Nico, na talaga namang
dumaan tayo sa matinding trial, no? Kwento mo pa nga nun, katrabaho sa Marikina, yung dishwasher ba yun? Oo, dito lang yun. Oo. Malapit lang dito. Sa Bonfire Grill. Yan. Alam niyo, ang ginagawa ko doon, hindi lang dishwasher. Kasi since bar yun, brother, nag-ano rin ako, nagtatadtad ng sibuyas, nagpipisa ng garlic. Nagre-ready kami bago mag-start yung restaurant. But moving forward, ngayon nakikita ko yung Facebook mo, naging kaibigan tayo, syempre napapanood ko yung mga vlogs mo, and nakita ko na ano ka na rin, talagang lumipad na rin yung trading journey mo, and at the same time yung negosyo mo siguro, no, talagang lumipad na. Kaya nga lipad ka ng lipad eh. Samantalang dati 5,000 guys, hindi na kayang bayaran. Pero ngayon lumilipad. Tanong, paano mo naabot? Anong yung mga ginawa mo? Paano mo naabot yan? Ano rin, simula talaga, trial and error eh. Daming pagkakamali. In fact, siguro lahat ng mga maling gawain ng mga traders, nagawa natin. Yep. Diba? Yung mga tinuturo natin sa mga kaibigan natin, ito yung mga iiwasan mo, lahat yun nagawa natin. Oo. Diba? So, hanggang sa, alam mo yun, na nakuha ko paunti-unti yung tamang timpla. Kumbaga parang sa pagtitimpla ng kape, yung lasa, nakuha mo. Alright. Mula sa iba't ibang mga coaches, iba't ibang course. Oo. Dumating kasi ako sa punto na na puro nga ako self-learn, di ba? Libre, ayoko magbayad. Hanggang sa lumalaki na yung talo ko. So sabi ko, naalala ko yung 5,000 mo. Sa 5,000, nagkukuripot ako. Pero sa patalo ko, grabe ako magpatalo ng pera sa market. So sabi ko, anong kalokohan tong ginagawa ko? So doon ako nag-invest ng mga sa learning. Diba? Siyempre, ikaw din, nabalitaan ko rin, ikaw din, nag-invest yun sa mga learning. Yep. Oo. Hanggang sa natimpla ko na yung buong parang pinaka-sistema ko sa pagte-trade ko. At dumating din yung time na yun na rin yung ibinabahagi ko sa mga nakapalibot sa akin ng mga nagsisimulang traders din. Yes. Tama ka naman, brother. Kasi ang dami naman talagang libre sa YouTube eh. Kung gusto mo talaga matuto mag-trade, ang dami. Kaya lang minsan na walang guidance, nakakalito sa dami ng strategy na pinapanood mo. That's why may mga courses naman talaga na organize. Yes. 'Di ba? Yun yung binabayaran mo doon eh. Kumbaga yung ibang content na sa YouTube, hindi nasasabi lahat. Tama. No, doon sa mga course yun na kikita. And vina-value mo because nagbayad ka. Exacto. 'Di ba? Hindi siya yung tipong hindi ko na muna papanoodin, total libre Hindi na naman, take for available. Oo, andiyan naman. Tsaka di mo siseryosohin talaga. And hindi ko sinasabing hindi effective yung mga nasa YouTube, effective din naman. Ang difference lang kasi, syempre may nag-guide sa'yo, at the same time, organize siya. Alam mo, na-realize ko nga dyan, hindi naman actually yung course lang yung ina-avail natin eh. Kundi yung oras nung nagtuturo. Yeah. Kasi ako na-imagine ko kung babalik ako dun sa nagsisimulang nung pandemic, sana nag-enroll na ako sa'yo, in-avail ko na eh. Para nagkaroon ako agad ng direct access sa'yo. Direct. Kasi ang totoo, mas maganda na ganun na meron tayong personal connection kasi nakakapagtanong ka agad. Mismo. Kaya lang ngayon, hindi na. Medyo taas mo na, hindi mo na, ano na kasi yung oras ko. Medyo sobrang busy na, kaya bibira. Gumawa naman ako ng course. Meron naman ako available na course. Kung gusto nyo, meron dyan sa baba. Pero hindi ko pinupush. Hindi ko pinupush. Available lang siya. Anyway bro, pagdating sa trading, sabi mo kanina, medyo nahuli mo na, no? Kasi ganyan naman yan eh. I believe na ikaw ay trader, nadaanan mo na lahat ng mga losses, na mga hindi dapat gawin, and natuto ka doon. And ngayon, dahil doon sa mga talo na yon, nabuo mo yung strategy mo. Can you share and tell us more about your strategy? Oo naman. Actually, kung strategy pag-uusapan, napakaraming strategy eh. Di ba? For example, sa atin, isang tingin lang natin sa chart, kahit walang mga indicators, nai-imagine na natin anong itsura ng indicators pag nilapag mo, di ba? Yes. So ako, dumating din ako sa point na paano ko ituturo to sa mga kaibigan ko. In a way na simple, na madali nilang matatandaan. Yes. Kasi ako, ang background ko kasi, nurse din ako eh. Okay. Nurse ako by profession. So sa aming mga nurse, may mga tinatandaan kami mga abbreviation para madali namin matandaan yung mga procedure. Yes. So na-apply ko siya sa trading. Okay. So mayroon ako tinatawag na BRATE framework. B-R-A-T-E. Okay. So every time na magte-trade ako, kailangan ma-check ko yung 5 letra na yon para masabi kong maganda yung chance ng magiging trade ko. Okay. Ulitin ko, B-R-A-T-E. T-E.
Brate. Brate. B-R-A-T-E. Okay, tell us something. Brate muna tayo. about Parang, Brate. Okay. Brate. di ba? Para pag puro talo ka, Brate ka muna. Okay. But anyway, so B stands for bias. Bias. Okay, B is for bias. Para, pag harap mo sa screen or sa chart mo, di ba, ang una mo hanapin, saan ang direksyon? Okay. Para hindi ka nanguhula. Alright. Hindi ka magbe-based sa feeling. Kasi minsan, pagkagising natin umaga, pag silip mo ng platform mo, feeling ko kaangat to. Magbabay ka na agad. So, Feeling bias ko. muna. Diyan tayo gumagamit ngayon ng mga trend lines. Okay. Trend lines. Trend line. Oo. Para malaman natin kung paakyat ba ang market or pababa. So, syempre, kung ang bias mo is uptrend, pagka nag-analyze na tayo, ang hanapin lang natin is puro buy trades, buy opportunities. Pag pababa, downtrend, sell opportunities lang. Okay. So, that's B, bias. So parang the trend is your friend. Yes. More like So, ngayon, pag meron ka ng bias, ang next na titignan natin is yung R, okay. respected areas. Respected areas. So B is bias, R respected areas. So, respetado. Meaning to say, ito yung mga areas kung saan nagbabounce or humihinto or pwede mag-breakout yung market. Dito tayo ngayon gumagamit ng mga support and resistance. Okay. Yung support, ito yung parang sahig. Okay. Na kung saan, pagka tinalbog mo yung bola, pwedeng tumalbog, mag-bounce. Ganoon din yung price, tatalbog sa sahig. Yung resistance naman, ito yung ceiling or kisame. Oo. Na pagka tumalon ka, nauntog ka, mahuhulog ka. Oo. So, ganun din siya nag-apply sa market. So, respected areas, it's either support or resistance and also yung trend line. Kasi minsan, nag-respect din siya sa trend lines eh. Yes. Diba? So, bumababa ka sa lower time frames para mamarkahan natin yung mga support and resistance natin. Pag meron na yan, next na natin is yung letter A. A. A stands for additional confluence. Okay. Additional confluence. Ito na ngayon yung magpapatibay nung analysis natin or nung ating bias. Diba? So dito na tayo usually gumagamit ng mga indicators. Okay. Ako, ang favorite ko kasing ginagamit na indicators is moving average at saka RSI. Okay. So, di ba, meron tayong bias, nakamark na yung mga support resistance natin, tapos ilalapat na natin yung mga indicators. Like, in my case, moving average, ang ginagamit ko is 200 exponential moving average. And then RSI, para sa momentum. Okay. So, kapag yung momentum, pag yung RSI is above 50, pasok siya dun sa buy bias natin or uptrend na bias. So, kapag meron ka ng mga additional confluences meaning pampadagdag ng power dun sa trade mo. Kumbaga may additional confirmation yon. Kumbaga sa RSI, oversold, overbought. Parang Yes, ganun lang. pwedeng ganon. And also momentum. Kasi pagka ang RSI above 50, buy bias. Kapag below 50, sell bias. Ganon. Ganon ko siya tinitignan, no? Okay. And then, pagka okay ka na sa A, ang next na is yung T. T stands for trigger. Trigger. Diyan na tayo mag-enter. Kasi hindi ka pwedeng pumasok ng buy or sell ng may bias lang or may kailangan mo ng signal. Yun yung mag-trigger. Entry trigger mo. So ako, specifically, ang hinahanap kong candle is engulfing, pin bar, at saka 3-line strike. Ikaw ba bro, meron kang favorite na mga candlestick pattern? Wala naman akong favorite kasi halos lahat naman sila, kumbaga kailangan lang familiar ka. Yes. Pero hindi ibig sabihin na may specific ang hinahanap na candlestick. For me, for me is kailangan ko na mag-enter. Kunyari, let's say nakakita tayo ng engulfing. Yeah. 'Di ba? Parang sa iba confirmation na okay to buy. Tama. So medyo marami pa akong confluences na kailangang ihanapin or ma-checkan before I trade. So totoo, wala akong favorite. Oo. Kasi ang dami nila. Sobrang dami. Oo. Kailangan mo lang silang maging familiar sa kanila. Yes. Yan. So ako, pag kayo kailangan nyo, nakahilera lahat eh. Yung bias, yung mga support resistance, yung mga indicators, and then last ko nga is yung confirmation candle. So far sa akin, yun yung pinaka hinahanap ko. Yung pin bar, 3-line strike, tsaka engulfing. Okay. No? And then last, yung letter E, exit. Okay.
last na to, exit. Oo. Kasi nga, nag-enter ka na kanina, na-trigger na. Yes. So, saan ka naman i-exit? Siyempre, kailangan kasi nasa plano mo rin kung paano ka i-exit. Yes. Ito yung isa sa malaking nakita kong problema ng mga traders eh. Merong palaging plano kung paano pumasok, Aha. pero walang plano kung paano i-exit. Okay. It's either masaya na sila sa profit or margin call. Yes. Di ba? Oo. So for me, ang exit, kailangan palagi nagalagay ng stop loss. No? In my case, at least 50 pips ako kung mag-stop loss eh. Diba? 50 Minsan, pips. pag below, pag nasa ilalim ng support or nasa ibabaw ng resistance or nasa taas or baba ng trend line. But most of the time, 50 pips na stop loss. Parang yun yung standard mo. Oo, kumbaga, SL. yun yung amount na for me, accepted ko na matalo. Oo, kasi kailangan, inisip natin kung magkano yung matatalo sa atin bago yung ikakapanalo natin. Yes. Diba? So for example, I'm willing to lose $10. So kukumpitin ko yung lot size based on the stop loss sa 50 pips. Okay. Diba? Kung, So, para kung kung- willing ako matalo ng $10, dapat ang maging panalo sa akin dito is at least $20. Okay. Para risk-reward ratio ko dito is 1:2. 1:2. Oo. Okay. Para over time, di ba? May mga losses man, pero matatalo pa rin siya nung mga magiging profit natin. Yeah. Di ba? Oo. Kasi ang pinaka ang pinaka point dito guys, no, pag nagawa mo na lahat 'yon, kahit na ang daming confluences, kahit na checkan mo lahat ng sinabi niya, you need to protect your capital. Yun ang pinaka-importante. That's why si Nico, ang nakita niya is, alright, 50 pips. Pag umabot dyan, hindi ko na i-move yung stop loss ko. Ito na yun. Ito na yung pinaka-protection ng capital ko. Matalo man, next trade tayo ulit. So, tama ba, brother, yung pagkakaintindi ko? Eksakto. So, Kasi, oo. kasi pagka hindi mo tinanggap or hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo, mawawala sa iyo ang lahat. Yes. Di ba? Nandun din ako sa ganung stage ng pagiging trader before na kung saan ayokong matalo. Yes. Kaya kung hanggat kayang i-hold yung trade, i-hold ko eh. Hanggang sa mag-positive, kahit sentimo lang, kukunin ko na yun eh. Yeah. Di ba? Pero over time, hindi siya sustainable. Yes. So, hanggang sa na dumating yung time na parang natimpla ko na yung Brait framework na to, Yeah. nawala na sa akin yung parang kaba or takot na pagdating ng panahon, eh baka puro lang ako talo. Kasi mayroon na ako sinusundan Yeah. na framework. Na kahit na nasa travel ako, nasa bakasyon, or iba-ibang ginagawa. Yeah. Kung gusto kong gumawa ng pera, mayroon na ako susundan para gumawa ng pera. Okay. Di ba? Actually, bro, dun sa sinabi mo, no, na-catch ko din na dun sa pag-hold, no? Di ba, hino-hold mo yung profit mo. And yung iba talagang profit is profit na. Yeah. Kumbaga, nakikita nila na may profit na kunin ko na. Pero, aminin nyo, lalo na yung mga traders na nanonood ngayon, no? Hino-hold natin yung malaking drawdown. Yes. Pero, yung profit, hindi natin hino-hold. Pag nakikita mong, di ba, na, oy, profit na to. Imbis na, hindi, ito yung take profit ko. Ito yung based on my analysis. Ito yung target ko. Hindi na natin siya iniintay because nakikita natin na, din, laki na ng profit eh. Pero, pag drawdown, talagang hold ka. Tama eh. Di, babalik yan, di ba? Babalik yan. Laban. Di ba? Parang baliktad eh. And I understand, lalo na sa mga nagsisimula. Yes. 'Di ba, na nananalig na bumalik yung presyo. Pero nangyayari, imbis na bumalik, talagang hinohold mo, boom, sasapulin niya, imumove mo pa yung stop loss, lalo ka lalalim. Pero pag naman pabor sa'yo yung price, nakita mo na positive, tama pala yung analyzation mo. Kita mo, umaangat siya, oh. Pero dahil nakita mo na, oops, profit ka na $100, boom, kunin mo na. Which is sayang. Nasasayangan ako sa ganun. Kasi ganun din ako before eh. Natatakot ako dahil profit na, baka bumaliktad ba. Yes. So, yun yung mga mistakes ko din nung nagsisimula ako. And now, syempre, dahil sa experience na, natututunan natin na mag-move na ng stop loss. Tama. Diba? Kung bias na sa'yo, tama na yung trade mo, move mo yung stop loss para wala ka ng risk. Tama. Yun yung mga nakikita ko. Patience yun eh. Pagka running profit ka na, ang ikli ng patience natin. Totoo. Pagka negative, hinahabahan natin Ang yung haba ng patience patience, natin. which Hanggang is- sa maubos yung patience at yung capital. Yes. Baliktad, no?
And then, ano pa, may pangtapos ka pa ba doon? Or yun na yung pinaka-formula mo? Yun na yung parang pinaka-framework niya. Whatever the strategy that you have, yun yung palaging pagbabasihan mo. Kumbaga, bago ka mag-enter, lahat ba ng checklist? Na-check natin? Okay. Lahat ba present? Para maiwasan natin yung hulalysis. Diba? Ako yung hulalysis. Saan ka narinig yun eh? Diba? Yung hulalysis na magka-trade ka lang based on your gut or your feelings. Tama. Diba? Kasi ako ganun ako before mag-trade eh. Feeling ko angat to. Kasi yung candle, pumipitik-pitik eh. Yes. Pag ganun lang, sa emosyon. Tama. Hindi ako nagka-trade based on logic. So yun yung nakita ko. Kailangan meron akong sinusundan para nagka-trade ako based on logic, hindi based on emotions. Kasi pag wala kang sinusundan, para ka lang para ka nag-online. Parang sugal. betting, di ba? Para ka nagkakasino. Parang color game. Feeling ko tatamaan yung kulay pula. Yes. So, na-eliminate natin, guys, yun, no? Yung sinasabi natin na trading na akala mo, yun. Like, pag tingin mo ng chart, parang ang bias nito going up. Oh, Diba? Napanood ko na to eh. Oo. Magre-retrace lang to. Yan, tama, Oh, yan na. Yung iba, yung mga beginner, nakikita, ay, grabe, bumababa ng sigurado ko, ito na yung sagad nun. Magbabay na ako kasi grabe na yung baba eh. Babay na ako para akit na yan. Hindi. Lalo pa Nangingiti siya, nangingiti na nanonood Nakaka-relate Yeah, real talk lang guys, no? Kanya-kanya strategy and we have to respect yung mga strategy ng bawat isa. Like for example, kay Nico, very simple lang yung strategy. Yun din yung sa akin before, di ba? Pag napanood niyo yung mga content ko, ano lang ba? Support the resistance, RSI, moving average, MACD, Bollinger Bands, yun yung mga basic na ginagamit ko. Pero habang tumatagal, nade-develop mo yung mas simple, mas effective. For me. Ganda nga nung kasi hindi mo na kailangan ng notes eh. Yeah. Kumbaga para nakamatik na siya sa'yo. Okay. Di ba? Ganun din pag pinaport kita, pag in-explain mo yung strategy mo, suwabe, wala kang script eh. Wala yan. Kung ano yung makita mo sa chart, yun na yun eh. Kasi kabisado mo yung sarili mo. Kung paano ka mag-analyze, kabisado mo. Yes. Hindi siya based on books, based on notes, hindi. Oo. Based on experience na rin siya. At saka yung mga dami mo ng inaral, nahuli mo na yung gusto mo lang or yung pasok sa personality mo. Kaya yung mga nanonood ngayon guys, possible na meron kayo strategy na mas malupit pa kaysa sa amin, good. Maganda yun. Kasi siya, komportable siya sa strategy na yun. Manalo or matalo, stick siya sa plano niya. Stick siya sa strategy niya. Ako din. No, simple lang din strategy ko. Medyo nag-upgrade lang ng konti at dun sa course ko, dun ko siya binato. Anyway, hindi ko pinapromote yung course. Nabanggit ko lang, brother, okay na tayo sa trading. Na-share mo na yung strat mo. No? Nakikita ko nagta-travel ka. Ano na yung mga bansang napuntahan mo? Siguro kung hindi ko na kasi tumigil na ako sa pagbibilang yes. Sa dami na. Grabe. Pero siguro kung bibilangin na, siguro mga nasa 30 plus na rin. 30 plus countries na rin. na-travel. Wow, ang sarap, no? Mostly sa Europe. Europe. Oo. Ano ma-advise Kasi mo sa sa Europe audience kasi, natin? magkakatabi kasi yung mga bansa no? Yeah, oo. Good lang. Advice? Na kunyari, doon sa mga nanonood na mga traders na nag-aspire din or parang gusto rin nilang mag-travel. Yeah, actually. Ano yung mga bansa na marerecommend mo na mga favorites mo? Tama. Actually, una, bakit travel? No, kasi, syempre, ako nung nagsisimula ako sa trading, marami ako nakikita ng mga traders, mga bumibili ng sports car, which is good. Bibili ng mga properties, which is also good. Ako naman, nagkataon na mahilig ako sa travel. Kaya siguro din tinawag akong lifestyle trader eh. Yeah, no. Kasi for me guys, yung lifestyle, it's not about yung luxury alone eh. For me, lifestyle is yung success na gusto mo. Kung ano yung dream lifestyle mo. Yes. Diba, maaaring ang gusto mong lifestyle is araw-araw, iba-iba kotse mo. That's lifestyle. Correct. Lifestyle na gusto mo is wala kang boss, anytime na gusto mo mag-staycation or mag-travel, pwede. Yes. Ako, parang ganun ako. Okay. Gusto ko, kung kailan ko gustong umalis ng bansa, pwede. Hawak mo oras mo. Flexible. At the same time, yung negosyo ko, portable, which is yung trading. Anywhere pwede ka mag-trade. So, for me, yung travel, but yung travel ang napili ko, for me kasi yung travel is something na binibili mo na mas lalo kang yumayaman. Yeah, no. Yung travel. Tsaka dadating yung time na kunyari, nagkaedad na tayo, di na tayo makatravel, masasabi mo sa sarili mo na buti na lang nung malakas pa ako, naikot ko na. Tama. Hindi yung tipong medyo
nagkaedad ka na, humina na yung tuhod mo, tapos doon ka pa lilipad. Di ba? Medyo challenging na yun eh. Hindi ko sinasabing hindi maganda yun, pero for me, mas okay na ganito, malakas pa ako. Nakakapag-skydiving pa tayo, di ba? Nakakapag-water sports pa, scuba diving, name it, free diving, na malakas ka pa, may pera ka, at may financial freedom ka. But don't get us wrong. Ay, tama ba English ko? Don't get me wrong. So, don't get us wrong. Tama ba? Yes, tama. Na yung trading is get rich quick scheme. Hindi siya ganun. So, dumaan po sa matinding pagkatalo, experience, na ang reason bakit tayo nagkukwento now, dahil gusto namin na hindi nyo nadaanan kung ano pa yung mga pinagdadaanan namin before. At least, medyo may shortcut na sa part ninyo na mga nagsisimula ng trading. May mga businesses ka bang ginagawa ngayon, bro, bukod sa pagtitrade? May ilan, nag-franchise din ako ng ice cream shop. Nice. Oh, tapos may butika, tsaka may ilang mga paupahan lang butika, paupahan. Just imagine guys, nung pandemic lang to, hindi niya afford yung tutorial ko na 5,000 pesos. Pero ngayon, because of trading, may mga negosyo na siya. And nakaka-inspire, bro, yung mga ganyan story, no? Kasi, ang daming taong nahirapan ng pandemic, pero naging opportunity rin to sa ibang tao. Yes. Minsan kasi sa mga tragedy, sa mga disaster, may nakatagong opportunity dyan na hindi natin napapansin. No? Na minsan, ito pa paling opportunity to para mag-grow ka, para mas ma-motivate ka, para nakita mo na hindi pala ako dapat relax. Tama. And may chance pala ako na lumipad. No? Nakaka-inspire yung story mo, Nico. No? Actually, malaking part dyan yung mindset din eh. Yep. Tama. No? Kasi, maaari na sa harapan mo yung opportunity, pero kung maling tao ka pa nung moment na yun, mali pa yung pag-iisip or yung mindset mo, hindi mo makikita yung kaganda ng opportunity na yun eh. Yeah. Diba? So, ako parang yung mindset ko na whatever na opportunity gawin ko, kailangan may mangyari sa akin dito or else walang plan B. Yes. Oo. Diba? Kasi for example, from my previous business which is networking, Oo. nag-transition ako to trading, sabi ko, kailangan may mangyari sa akin dito. Yes. Hindi pwedeng wala. Yeah. So, whatever it takes, gagawin ko kung ano yung mga dapat kong gawin para magamay ito. Because kailangan ko makuha yung resulta na gusto ko. Tama. Napaka-importante na yun. So, education, makuha mo yung skills na dapat, and yung attitude. Kumbaga, may kasabihan nga tayo sa networking before na hindi porket full-time ka, pwede ka nang yumaman sa negosyo. Baka yung full-time is yung FOOL, full-time. So, kailangan full-time ka, yung attitude mo, full-time talaga na FULL. Yes. So, nung pumasok ako sa trading, tinrato ko siya as trabaho eh. Meaning to say, everyday may schedule ako kung kailan ko siya aaralin. Para akong estudyante, pumasok sa school. Then eventually, nung marunong na ako, tinrato ko na siya as totoong negosyo. Ang negosyo, syempre, may kapital, kailangan mo ng skills, at kung ano pa mga skills na kailangan mo sa negosyo. Yeah. I believe kasi pag tinrato mo ang trading as a business, yung magiging resulta mo rito ay pang negosyo rin. Yep. Pag ang tingin mo dito ay extra income, makikitain mo, pang extra income lang din. Yeah, exactly. Pag ang tingin mo dito ay parang buy-sell lang na parang meron o wala o parang sa pula sa puti, ang resulta mo, pang ganun lang din. Oh. Diba? So, sa simula pa lang, yung mindset ko, yung atake ko sa trading ko is pang business. Okay. So, ang trato ko sa sarili ko is parang CEO. Na kailangan, may mga talo, just like any other businesses, may mga talo, hindi araw-araw, Pasko, pero ikaw yung nagko-control ng negosyo mo, therefore, alam mo kung paano mo pakikitain yung sarili mo ulit sa negosyo na to. Okay. So, ako ganun yung mindset ko eh. Okay. No? So, Ikaw ba, paano ba yung mindset na ginawa mo nung ginagawa mo na yung trading mo as full-time? Malaking factor kasi yung sinasabi mo at naniniwala ako doon, no? Lahat naman hindi lang sa trading. Kung gagawin mo talaga siya na business mo, na full-time, as if talagang laban kung laban, doon talaga lalabas yung resulta na gusto mo. Tama. Pagka tinreat mo siya, part-time lang to, sundot-sundot. Sundot-sundot lang din yung income mo. And yun nga, based doon sa sinabi niya, more on mindset, transformation, yung attitude nyo. Yung iba sa inyo nanonood dyan, ina-absorb yung pinag-uusapan natin. Speaking of attitude, and nagtitake notes, inaaral, ina-absorb yung experience.
Yung iba naman na nanonood, sinasabi, nako, mga networker yan, nambubudo lang yan. Or huwag kayo maniniwala dyan, di naman talaga mga trader yan, hulalisis lang yan. So, dun pa lang makikita mo na yung attitude nung nagchat-chat. Na bakit puro negative yung nakikita mo? Sa 1 hour na pinag-usapan dito, ang nakita mo lang yung sinabi niya, networking. Tama. Di ba? or kung ano man na negative. So, minsan, attitude-wise, doon pa lang. Kahit kami, wag mo na kaming pakinggan. Makinig ka ng iba na mga gusto mong pakinggan. But iwasan mo na yung mag-pinpoint ang napapansin mo palagi negative. Tama. Maybe you have to check yourself and your attitude kung gusto mo na makipagbakbakan sa mundo ng trading. Kasi dito, chine-check mo rin dapat yung quality ng pag-iisip mo, how you handle your emotions, your psychology. Magre-reflect lahat yan kung paano mo i-handle yung market. Kung impatient ka, 'di ba? Sulog ka agad kasi kiniklik mo, hindi pa tapos or hindi pa pumupunta do sa bias mo or sa target mo. Bukod sa patience, yung greed. Kung chine-check mo yung ugali mo na masyado kang greedy, tinitreat mo to as casino or tinitreat mo to as parang get rich quick scheme, ano mangyayari sa'yo? Kakainin ka ng buo ng market. Tama. So you have to check your psychology, your mindset, your emotions, and your character towards yung mga tao sa paligid mo. Possible na yung strategy mo is iba sa strategy ni Nico o iba sa strategy ko. And you have to respect yung mga kanya-kanyang strategy. And mas maganda kung gusto mo umasenso, ipag-pray mo na umasenso yung ibang tao para sa'yo, babalik din yun, yung blessing. So pare-pares tayo ngayon, hatakan pataas. Bless ka, bless si Nico, bless ako. Hindi yung hahatakin mo si Nico pababa. Tama. Or ako, ibabash mo, rug pull yan, rug pull king. Tagal na nun eh. Di ba? Dapat nakaka-move on din ang tao, nagbabago, nag-upgrade, nade-develop yung skills ni Nico, skills ni mo, skills ko. So, point lang dito guys, no? Kaya umaabot sa point na gumaganda yung buhay. Because i-check nyo yung mga good traits na sinabi ni Nico kanina. Nag-change siya ng mindset, yung attitude niya. Ang dami niyang talo na hindi niya na ginagawa before. And yun yung totoong success. Yun yung totoong lifestyle trader na pinapakita ni Nico. Yun na nakakatch ko sa'yo, brother, na na-checkan mo yung mga mali mo before at sinishare mo, hindi mo na rin inuulit. Kaya, anong resulta? Ang success sa kanya, mag-travel. Ikaw, anong success sa'yo? I-comment mo ngayon sa comment section ano ang success sa'yo. Masaya family, may ipon ka, nagta-travel, may sports car, or may peace of mind. Yan, success yan. Yes. Diba? So, iba-iba tayo na success, pero ang point, kung marami kang pera, mache-checkan mo halos lahat yan. Tama. Diba? Maraming problema na dadating kung wala kang pera. Maraming relasyong masisira Tama. kung wala kang pera. Pero kung may pera ka, balanse ang buhay. Makakaambag ka sa charity, makakaambag ka sa church mo, makaka-travel kayo, kayong mag-partner, makakapag-date kayo kahit saan nyo gusto. Na-checkan nyo lahat. Nagkasakit ang anak mo, meron kang maibibigay na pambayad sa ospital. May emergency fund ka. So point, unahin mong i-check yung financial freedom para ma-check mo lahat yan. And yan ang reason bakit kami nagsishare ngayon ni Brother Nico. Yes. Any additional info, brother? Napahaba yung kwento ko. Actually, ganda nga naman sinabi mo no? Ang magandang idagdag, yung makipag-connect ka rin sa mga taong alam mong mas magaling sa'yo, mas mayaman sa'yo. Di ba? Kaya dumidikit ako sa'yo eh. Because siyempre, alam ko sa sarili ko, marami akong alam. Marami akong kayang gawin. Pero alam ko rin na marami pa akong matututunan sa inyo, no? Na alam kong mas magaling or yung level of living is mas mataas. 'Di ba? Yung lifestyle kasi yun yung gusto kong mapuntahan eh. Yes. 'Di ba? So like itong visiting your studio, your building, grabe no, sobrang nakaka-inspire talaga. Kaya kung ikaw no, yung tignan mo rin yung mga fina-follow mo. Yung mga fina-follow mo dapat ay yung resultado, wag mong isipin na resultado to dahil may ginagawang illegal. Di ba? Isipin mo, paano yung nagawa to? Paano yung na-achieve to? Yun dapat yung titignan mo. Exactly. Yung paano. Hindi yung kung ano yung meron na siya. Yeah. Yung kasi yung anggulong mali nung iba eh.
Yep. No? Kasi dati, nung nagsisimula ako sa negosyo, sabi ko, ito, ang ganda ng coaching nito Ako yung bibiling ko pag ako yan. Ang dapat na tinatanong doon is, ano kaya ang ginawa nito para ma-achieve yun? Ano kaya yung trabaho ang ginawa niya? Correct. Diba? So, ako ganun din, marami akong natutunan kay Marvin. Pagka kaming dalawa na nag-uusap, nagtatanong ako sa kanya, paano mo na-achieve yung ganitong level? Yung ganun. At ang dami kong napupulot every time na nakakausap ko si Marvin. So, sa mga nanonood, ganun din, hanap ka sa kung saan ka makakalapit na pinakamalapit na alam mong mas mataas sa'yo, sa kanya ka magsimula. Yes. Di ba? Kasi, yun, simulan mo sa mga fina-follow mo na alam mong makakatulong sa'yo. Yeah. Kaya ingatan nyo din kung sino yung mga fina-follow nyo at yung mga tinitingnan nyo. Number 1, may resulta ba yung fina-follow ninyo? Diba? Number 2, toxic ba yung content niya? Yes, nagtuturo siya ng trading. Pero tina-target ba niya yung ibang mga content creators? Sinisiraan ba niya? Bakit may time pa siya to do that? Bakit na lang hindi niya mag-focus sa inyo? Naturuan kayo. Alam mo, bro, nung una nag-enjoy ako sa ganong content. Oo. Pagka nagde-debunk. At nung una natatawa ako. Pagka mayroong isang content creator na trader, tapos nagde-debunk. Then eventually, parang after ko mapanood, parang ang bigat sa pakiramdam. Yeah. Parang ano ba itong pinapanood ko? Parang, imbis na ma-uplift toxic. ako, parang na-depress ako. Oo, di ba? Diba? So, simula nagpalit na ako, parang nirefresh ko yung dapat kong mapanood sa feeds or sa YouTube. Na kailangan uplifting. Na like, sinisimulan ko dun sa mga nagko-content na nag-i-interview ng mga milyonaryo. Yeah. Mga ganun mga content, no? Para ang ganda nun For example, ikaw yung ginagawa mo sa mga podcast, iba't ibang successful people ini-interview mo. Dahil sa mga ini-interview mo, na yung mga nanonood, gaya ko, nakukuha namin yung mindset ng mga taong successful. Yes. Di ba? So, mas okay na ganun yung content na kinukonsume natin kesa yung nagpapadown ng emotions natin or alam mo yun? Tama. Kaya ikaw na nanonood ngayon, yan ang purpose natin. Samahan mo kami sa journey. Hindi pa rin kami tapos and I know na nanonood ka na dito. Congratulations na agad sa'yo. Kasi ganito yung mga pinapanood mo. Hindi kung ano-anong kalokohan, kung ano-anong negative na mga contents. Hindi ko naman sinasabi huwag mo silang panoorin, pero ang pinag-usapan natin dito is success. Good life. So, piliin mo. Sabi nga ni Nico, kung sino yung mga sinasamahan mo, pinapanood mo, and yung mga mentors na gusto mong makasama. So, kung ikaw medyo negative pa rin, okay lang yan. Naniniwala ko na mag-i-improve ka. Okay? And halos lahat, top 10 na bashers ko, kaibigan ko na ngayon. Tandaan mo. Once na nakilala mo ako personal. Kasi I get you, di naman tayo tropa di naman tayo magkaibigan. Di mo naman talaga alam yung totoo kong ugali. Pero once yan, nakasama na ako nila Nico, off-cam, di ba? Naging kaibigan na tayo. Doon mo malalaman yung totoong Marvin Favis and Nico, no? So, I want to thank everyone. Brother, thank you rin. Ayos, maraming salamat. Pagdalaw mo dito sa studio ko, sa building ko, and di pa tayo tapos. Magkukwentuhan pa tayo after this. Guys, yung mga may question, no? I want you to type sa comment section yung mga dreams ninyo. I-declare nyo sa universe yung mga dreams ninyo. And kung may mga questions kayo, gain nyo lang dyan. Don't forget to subscribe and like kung may natutunan ka sa content na to. Thank you sa oras mo. Nico, salamat ulit. Salamat. Check nyo sa lahat ng social media accounts niya. And God bless sa inyo. Are you guys excited? Ang Lifestyle Trader Academy is not just a course. Ang LT Good Algo is not just a trading bot. It's a movement. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po.